Marami na tayong naririnig na kwento tungkol sa mga lumang boarding house, mga lugar na minsan naging tahanan pero ngayon iniwan dahil may nangyari. Ito ay kwento ng tatlong estudyante na padpad sa isang boarding house na akala nila ay mura at praktikal pero hindi nila alam may laman pala itong hindi nila kayang takasan. Tatlong magkakaibigan, Rhea, Marco at Daniel, naghahanap ng murang matutuluyan malapit sa universidad. Nakakita sila ng isang lumang boarding house, sobrang mura ng renta. Pagdating nila, sinalubong sila ng caretaker, isang matandang babae. May babala siya. Kung makarinig kayo ng kahit ano mula sa ikatlong palapag, wag kayong aakyat, lalo na kapag hating gabi. Natawa na lang ang tatlo. Para sa kanila, baka skirt taktik lang ang ginawa ng babaeng matanda. Sa unang linggo, nagsimula ang kakaibang pangyayari. Si Marco, habang nag-aaral, narinig ang mga yapak sa taas na hindi alam kung saan galing. Si Rhea, nagising bandang 2:00 ng umaga, nakakita ng batang nakatayo sa dulo ng hallway, umiiyak. Paglapit niya, naglaho ito. Si Daniel naman, habang natutulog, naramdaman na parang may munting kamay na humihila sa kumot niya. Nang silipin niya, wala siyang nakita. Unay, di sila nagsasalita, pero nang mag-usap sila, napagtanto nilang sabay-sabay nilang naranasan ang mga kakaibang bagay. Isang gabi, biglang nawala ang cellphone ni Rhea. Hinanap nila ito kung saan-saan hanggang sa natagpuan nila ito sa pintuan ng ikatlong palapag. Bukas ang flashlight, nakatutok sa isang sirang pintuan. Napagpasya silang umakyat, madilim at mabigat ang hangin. Habang naglalakad sila, may naririnig na iyak ng bata hanggang nakita nila ang isang kwarto. Bahagyang nakabukas ang pinto. Pagpasok nila, puro lumang gamit at alikabok ang laman. May aparador na kumakalog. Dahan-dahan nila itong binuksan at doon lumabas ang babaeng multo. Duguan ang mata, mahaba ang buhok, nakagapos ang kamay. Kasama niya ang isang batang umiiyak, nakayakap sa kanya. Sabay silang nagsabi, "Tulungan niyo kami, huwag niyo kami iwan." Kinabukasan, kinausap nila ang caretaker. Doon nila nalaman na dati may isang estudyanteng babae at anak nito na tumira sa boarding house. Iniwan ang asawa, naghirap hanggang isang araw pareho silang nawalan parang bula. Walang nakakita, walang nakarinig. Simula noon, walang tumatagal na boarder sa bahay. Nagdesisyon ang tatlo na umalis. Habang nag-iempake, nakarinig sila ng boses ng bata sa bawat kwarto. "Ate, tulungan mo ako. Kuya, wag mo akong iwan." Nang makaalis na sila at nakasakay na sa kotse, nakahinga sila ng maluwag. Pero bago pa makalabas ng gate, may narinig na sabay na tinig ng babae at bata mula sa loob ng kotse. "Hindi nyo kami pwedeng iwan." Dahan-dahan silang lumingon at sa backseat, nandoon ang babaeng multo at ang bata. Parehong nakatingin, umiiyak ng dugo. Maraming nagsasabi na hanggang ngayon may mga nakakakita ng bata at babae sa lumang boarding house na yon. Kayo, kung sakaling makarinig kayo ng iyak ng bata sa gabi, lalapit ba kayo o tatakbo? I-comment nyo na yun sa baba at syempre, palagi kayong mag-subscribe at manood sa aking channel dahil bibigyan ko kayo ng iba pang movie na nakakatakot at syempre mga kwentong totoo o di naman totoo o haka-haka lang. Alam naman natin lahat, marami nakaka-experience ng ganito simula noon. Ngayon ay bihira na lamang. At syempre, kung may experience kayo, ay i-comment nyo na yun sa baba at ibigay nyo ang kwento nyo para sa akin at ating isasadulayan isa-isa. Kaya naman, subscribe and pa-share ng aking video. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita at pag-uusap.